Umpisahan na ho natin ito mga kababayan. Umpisahan natin doon sa lagi kong sinasabi sa inyo na baka ang impeachment po ay umpisahan, baka mga Mayo yan, no? Mayo o June. Ay, yan ho talaga ang nakikita ko dyan mga bossing no? Yung sinasabi nila, hindi pa nga nakakarating sa lamesa ni House Speaker. Syempre, di ba ho mga kababayan, yung mga ganyan, kailangan mo ng pirmahan ng House Speaker. Bakit ngayon hanggang ngayon? Wala pa din ho mga kababayan. Kayo, naniniwala na kayo sa akin na ang gagawing diskarte dito ho mga kababayan ay medyo ia-atras lang ng konti. Ano? Hindi ngayong buwan, hindi sa susunod na buwan, ia-atras lang ng konti upang sa ganun, rekta, diretso, no? Yung impeachment, mga bossing. Bakit to? Alam naman natin, diyan ho sa Kongreso, mga boss, napakalakas ho. Super majority nga ho di ba? Yung 1/3 na sinasabi na pirma ho, napakadali at napakasimple niyan sa Kongreso, mga bossing. Ang problema, yung doon sa Senado, dahil meron tayong mga senador, mga boss, na ayaw sa impeachment dahil po kakampi lang nila ang Vice Presidente o kakampi po nila yung pinapa-impeach, mga bossing. Pero kung sasabihin mo, bumoto yan dahil pinag-aralan yan yung ebidensya. Bumoto yan na wag i-impeach ang Vice Presidente dahil dahil pinag-aralan yung mga dokumento at investigasyon. Malinaw na malinaw ho mga kababayan, galing po sa bibig ni Senator Bato de la Rosa. Dito na mag-uumpisa at masasabi yung kampi-kampihan. Di ba? Sabi ni Hill de la Cruz, yari na kayo, saan ang yabang nyo pag nahuli na sa ICC. Ito namang si Hill de la Cruz, inuunti-unti ko nga itong mga DDS, etong sila Bato de la Rosa, ikaw naman, nirekta mo. Nirekta mo yung ICC Kapag kaganyan yung mga komento na nakikita at nababasa nila, nangangatog ang mga itlog niyan. Dahan-dahanin nyo ho, mga kababayan, dyan sa comment section. Basahin po natin, no? Itong sinabi ni Congressman Bienvenido Abante. Dahil ang pagkakaintindi ko po dito, mga bossing, konting atras lang. Para sa ganon, pagdating nung impeachment sa Senado, bago na ang mga senador. Ano ho? Sabi, maaari, no? Yan, umpisa pa lang. Maaari, sapagkat anyway, 1/3 lang naman ang kailangan, no? So, kumbaga, napakadali at napakaisip po sa super majority Congress, mga kababayan, na makalap yung 1/3 na bilang ng mga pirma ho, mga bossing. So, simple lang, no? Okay lang kung maatrasado. Dito naman sa Congress, wala naman kaming problema dito. Pipirman. Para saan pa? Ano sabi ng isang congressman, mga kababayan, na si Asidre? Para saan pa yung pagkahaba-haba na iginugol nating panahon para dito, no, sa investigasyon sa Vice Presidente kung walang mangyayaring impeachment. At isa lang ang nakikita ko upang papanagutin ang Vice Presidente. Iyon ay ang impeachment. No? Maatrasado man ho ito, mangyayari pa din. Bakit hindi mangyayari? Mangyayari at mangyayari? Tatlo na po yung nakalagak, mga kababayan, na reklamo at gustong ma-impeach ang Vice Presidente. Meron pa pong pang-4. Di ba? Sabi ko sa sarili ko, siguro may pang-5 pa to. May pang-6, pang-7, pang-8, pang-9, pang-10. Tuloy-tuloy lang ho. Tutuloy ko to. Maaari, no? Sapagkat anyway, 1/3 lang naman ang kailangan, no? Ayaw nating madaliin. Naririnig nyo ba yon? Doon sa mga DDS na laging nagpapalakas ng kanilang loob. Laging sinasabi, nasa na yung impeachment nyo? Saan na napunta? Ano na nangyari? Bakit wala pa? Ganon din naman yung sinabi nyo kay Kibuloy. Mark Ramos, sabi mo, mauhuli na si Kibuloy.
Sabi mo malapit na, puro ka malapit. Hindi pa din nakikita si Kibuloy. Dumating po ang ending ni Kibuloy, ayun, oblo ang pasok. Ganon din ho ito. Sabi ni Annabel B, slowly but surely, yan, di nila hahayaan na mawalang halaga yan. Correct ho. No, sabi ni Ricky Rase, karma is real lang sa mga Duterte. Tuloy ko pa ha. Ayaw nating madaliin ang proseso dito na hindi natin talagang mapapanindigan ang impeachment process na ito. Sapagkat hindi naman tayo ang magiging judge dito eh. O yan. Doon pa lang ho sa pagkakasabi niya, hindi naman tayo ang magdedesisyon dito eh. No? Kaya kailangan slowly but surely, yun nga yung sinabi ni Annabel, na pag-akyat doon sa Senado na siya ang magiging judge, eh sigurado na yung mga boboto, no? Para yung mga bobotong mga senador, eh dahil po pinag-aralan ng maigi yung investigasyon at yung mga ebidensya. Hindi boboto nang dahil lang ho kakampi nila, mga kababayan. No? O, tuloy ko. Sabi pa dito, ayaw nating madaliin ang proseso dito na hindi natin talaga mapapanindigan ang impeachment process na ito sapagkat hindi naman tayo ang magiging judge dito eh. Prosecutor lang ang House, no? Later on, pupunta ng Senado yan. And we do not even know sa Senate kung talagang magtatagumpay yan. Tayo ho, mga kababayan, simpleng mga tao, simpleng mamamayan, pero naiintindihan natin, no? Naiintindihan natin yung sitwasyon ng Office of the Vice President. Naiintindihan natin kung bakit paulit-ulit silang iniimbestigahan at inaalam yung mga bagay tungkol po sa pondo, mga kababayan. So sa atin pa lang ho, ramdam na natin na ilan na nga ho yung nagrereklamo para sa impeachment eh. 4 na. Mag-aapat na. Ano? At yung mga tao naman po na yan, hindi naman po hahakbang ng ganun, nang wala-wala lang, nang laway-laway lang. O, kaya, slowly lang tayo, para sure, no? Paabutin natin ng Mayo. Pag umabot ng Mayo, ilang buwan sa Congress, June. Pag June, mga July, iaakyat na sa Senado, tanggal na, no? Hindi nakasama bilang mga senador yung mga kakampi nila. Si Bato. Sino pa ba 'yon? Si Tolentino. Oh, yan yung mga mawawala eh. No? Yan yung mga wala. Si Bato, si Tolentino. Eh, wag na ho natin pag-usapan yung mga hindi naman po makakapasok ng top 12 na tumatakbo pa bilang pagkasenador ho. Huwag na natin pag-usapan yun. Oh. Si Bato, si Tolentino, sino pa ba? Yung mga Cayetano, ayan, mawawala yung mga yan. Di ba? Sabi ni Master Chief August, tanggal na din ang sitting ombudsman. So, ako ho kahit nakasuporta po ako sa Quadcom, nakasuporta po ako sa Congress, nakasuporta po ako sa buong gobyerno ng Pilipinas at kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi ho ako magkakaila. Ang tumatakbo sa isip ko, mga kababayan, eh, medyo inaatrasado lang nilang konti para pagpanik doon sa Senado, sure win. Pasok na pasok sa banga. Ayan ang sinasabi natin eh, no? Kaya yung mga nagsasabi ng DDS, wala pala kayo eh. Ang bagal-bagal nyo eh. Hindi nyo alam. Yung pagpapatagal pala at yung pag-udlot pala, eh mas delikado pala ang sitwasyon ninyo at ang sitwasyon ng iniidolo ninyo. Di ho ba mga kababayan? Maisingit ko dito sa vlog na to Birthday ni Cap Nino Barsaga. Happy birthday sa'yo. Naway marami pang ratbu. Naway madami pang birthday ang dumating sa iyo, Kap, no? Mahal ka ng taong bayan. Oh. Happy birthday
kay Kap Nino Barsaga. Naway marami pang rat buhay. Hindi, buhay ang dumating kay Kap Nino Barsaga.